Good morning mga Karpi, magbibigay lang tayo ng tips about sa naka D-type. Okay? So iba kasi nagkakapit ng D-type, nagkakaroon ng problema, hard starting pa daw yung motor nila. So at sasagutin ko rin yung tanong na ating ka-RP na yung mga linya ng hose. Okay, ito napakadali lang naman i-setup to. Ang pinakamahirap dito yung paano mo siya i-setup na maayos. No? Actually nga dapat mga paps ginagawa to actual, no, yung pagtotono, no. So ito ganito mga paps, para sana makatulong tong video nito sa mga naka D-type. Okay? So pag nagkabit kayo ng D-type, siguraduhin nyo na maayos ang pagkakabit nyo, no? Simulan natin dito sa intake manifold. Okay? Dapat dito sa intake manifold, dapat walang singaw dito sa part na yan. Walang singaw, hanggat maaari, intact. Tapos dito sa pagitan ng carburetor at intake manifold, dapat hindi yan maluwag, intact din, walang singaw. Tapos ito yung tinatawag nating vacuum hose, no. Itong vacuum hose na to, kinabit ko to dito. Ito ko siya kinabit sa pinaka emission, kung buhay pa yung emission nyo. Pero kung wala na, pwede nyo nang i-disable to. Pero mas maganda talaga yung may vacuum resources pa rin tong carburetor nyo, kasi nakakatulong kasi yung vacuum sa paghigop ng maayos na hangin yung carburetor, para yung pag maganda yung vacuum system ng carburetor nyo, hindi rin siya mahihirapang magbato ng gas, kaya nagkakaroon ng hard starting. Okay, so yun, dapat walang singaw sa intake manifold, sa vacuum dapat wala rin singaw, intact din. Kasi pag mga yan, yung mga tinuro ko na yan, pati dito, dapat walang singaw. Kapag may singaw yan, konti lang, ay magka-hard start talaga yung motor nyo. Okay? Tapos, isa pa, kung kakabit kayo ng D-type, please lang, magpalit din kayo ng hose. Airbox hose. Huwag na kayo mag-DIY. Yung pag-DIY nyo, nagkakaroon tuloy kayo ng problema. Okay? Mura lang naman tong hose. No? Bili rin kayo ng hose. Meron akong post niya sa FB ko. Kung wala, tanungin nyo ko, chat nyo ako, i-share ko lang yung link ng seller. Okay? 100 plus lang yan. Dapat dito ay intact din, no, sa airbag hose sa bunganga ng D-type o carburetor. Dapat yan intact, walang singaw. Okay? Yun lang. Tapos, kung tatanong dyan kung dalawa yung vacuum nyo, kung dalawa vacuum nyo at meron pa dito nyo pwedeng ikabit isa. Tapos kung ganito, tapos meron pa kaisang ganito na vacuum na, meron kasing intake manifold na dalawa. Tatanong kung saan ilalagay, no? Kung ganito yung inyong fuel cock nyo, ganito, pwede nyo siya ilagay dito, yung isang vacuum. Kung wala, pwede nyo naman sa pala nyo lang. Parang ganito, yan. Yan. Kung wala kayo talagang pagkakapitan, sa pala nyo na lang. Sa pala nyo na lang. Ganyan. Ng tornilyo. Importante, walang singaw. Okay, ano pa ba? At isa pang tips, dapat check nyo rin yung timing ng makina. Okay, napaka-importante yan. Iba kasi magkakapit ng D-pipe, magkakapit ng carburetor, may problema para sa timing. Tapos sa valve clearance, sisigayin nyo rin, dapat maayos. Okay, yung mga yung binanggit ko. Tapos sa spark plug, dapat yung center electrode dyan, di masyadong dikit, no? Iba kasi masyadong dikit, nagkakaroon ng problema. So dapat may allowance din, hindi masyadong dikit, hindi masyadong malayo, yung sakto lang na makakapag siya ng produce siya ng maayos na kuryente, yung spark plug. Okay, tawag doon spark plug gap. Okay, checkin nyo rin yung spark plug cap, no? Kung dapat hindi maluwag, no? Tapos yung spark plug nyo na dapat maayos din, kakabit, dapat walang singaw. Kapag nagkaroon ng problema at may singaw doon sa thread ng spark plug, sa pinaka cylinder head niya, kakabitan ng spark plug, dapat magkakaproblema talaga kayo dyan. Magiging hard start yung motor nyo. Okay? Kapag nagawa nyo ng maayos yung siya nga pala, yung ano pala, hindi pala ganito yung gamit kong fuel cock, no? Ito sa akin kasi is dalawa lang. So in tsaka out, no? Ito ay papuntang, yung fuel cock na gamit ko ay dalawang linya lang, yung in tapos out.
yung in, ito yung papuntang tangke. Tapos yung out, papuntang carburetor. Ayan. Ayan, yung linya yan. Makikita nyo yan dyan sa ilalim. Basta yan. Yan, yan. Makikita nyo ngayon. Yan. Okay. Ano pa ba? Ano pa ba tanong nyo mga paps? Sana nasagot ko yung mga tanong nyo, no? So, ilang mga ka-RP at sana kahit papano na nasagot ko at nakatulong ako sa pagkakabit nyo ng D-type. Siya nga pala, habol natin, no? Yung setup ko nga pala dito, yung adjustment ko ng needle. Ito, matagal ko na itong setup, kasi yung needle na nabili kong D-type ay 5 settings. So, sinagad ko doon sa number 1 kasi napakamahal na nga ng gasolina eh. Sinagat ko ng number 1. So, nagtatanong, di ba mag-overshot? Depende yan sa mekaniko paano niya set up, no? So, ito, tips ko lang. Sinagat ko sa number 1 kasi yung needle ng nabili kong carburetor ay 5 settings, no? Meron kasing 3 settings. Kung 3 settings yan, di doon ilagay sa pinaka top. No, sa akin kasi nilagay ko sa pinaka-top number 1. Tapos yung turns na ginawa ko ay 3 turns, mga paps. Dito sa fuel air niya. Fuel air. Okay? Yun lang mga paps, tips lang at sana nakatulong tong video na to. At lagi kong inuulit, mas maganda ginagawa ang pagtotono, actual, at para makita yung mga dapat pang gawin at maitama ng maayos, mai-set up ng maayos para maging matipid yung D-type. Kasi kung hindi yung mai-set up ng maayos at di maitotono, baliwala yung pagpapalit nyo. Kahit ano pang carburetor ang ilagay nyo dito, hindi yan titipid basta kapag hindi marunong yung magkakabit. Okay, yun lang mga paps. Maraming salamat. Bye!